Nakasubaybay pa rin ang mga kaanak ng drug war victims sa huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. At live po mula sa UP Diliman sa Quezon City. Nauna sa balita si Reniel Pawid. Reniel, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, katatapos nga lang ng vigil protest nitong mga kaanak at taga-suporta nitong mga biktima ng extrajudicial killings na nito nung nagdaan ng Duterte drug war. At suot nila yung isang puting t-shirt at puting bandana na sumisimbolo daw doon sa kanilang panalangin ng hustisya nga para dito sa kanilang mga kaanak na namatay. Magpapatuloy daw sana yung kanilang dasal na madesisyonan agad at hindi na tumagal pa ng 60 days yung hihintayin para nga tuluyan ng litisin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At matapos nga yung maiksing programa na yon ay dumiretso sila dito naman sa isang gusali pa rin dito sa loob ng UP Diliman Campus para naman dito sa watch party sa last day nga ng confirmation of charges hearing doon sa ICC. Bok. Okay, Bok. So kapon naglatag ng argumento yung defense team ni Duterte. Anong reaksyon ng mga abogado ng mga biktima? Bok, hindi nga kumbinsido itong abogado ng mga biktima at maging sila, yung mga biktima dito nga sa inilatag na mga palusot umano nitong kampo nga ni Duterte. Ang sabi nga nitong human rights lawyer at nitong legal counsel nitong pamilya ng mga biktima na si Attorney Nery Colmenares ay wala raw na ilatag na maayos na ebidensya itong defense team para patunayan na wala ngang kinalaman itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga pamamaslang noong drug war. Pakinggan natin ito. In fact, sa hinala namin na mahina ang ebidensya ng depensa, confirmed. Sa aming sinasabi na malakas ang ebidensya ng prosekusyon, confirmed. Confirmed ang lahat ng aming expected dito and I'm sure ang kaso na ito makukonfirm din ang charges. Reniel, ano naman ang pananaw ng mga kaanak mismo ng mga biktima? Bok, maging sila dismayado nga dahil yung tipong nilatag daw nitong kampo nga ni Duterte, particularly itong si Attorney Nicholas Kaufman, ay parang minaliit daw yung kanilang trahedya na pinagdaanan nung namatayan sila at maging yung percentage o yung bilang na kinabibilangan nila doon sa mga namatay during the drug war. Ang sabi nila, hindi lang sila basta numero, sila ay mga pamilya na nagluluksa din. Pakinggan natin ito. Nakikita po namin na talagang minaliit po ang aming pagkatao. Kung baga, parang niwalang halaga yung aming mga mahal sa buhay. Parang ni-reverse psychology niya lang yung lahat ng mga sinabi nung una. Wala namang pinagbago po. Nandito kami para sa mga mahal namin sa buhay, hindi lang para sa kapatid ko, para po sa mga libo-libong victims, para sa mga nanay at iba pang mga orphan na nanghihingi ng justice. Bok, ito nga mga kaanak ng biktima na nagtipon-tipon dito ay nakikisimpatya naman doon sa mga kaanak na nandun ngayon sa The Hague dahil yun nga raw yung mga kapwa nila, kaanak ng mga biktima ay humarap din sa matinding fake news at online harassment dahil nga sa pagpapalaganap daw nito nga mga maling impormasyon na sila ay pinondohan ng kung sino-sinong grupo at yung mga larawan din na lumalabas na sila ay nagsusuot nga ng mga mamahaling damit at mga gamit na dinala pa nila doon sa The Hague. Sabi nila ay yun daw mga yon ay mga pinahiram lang at yung ilan nga raw doon ay mga binili lamang sa ukay-ukay. At ang panawagan nila ngayon sa mga kapwa Pilipino natin ay itaas yung level ng diskurso at huwag naman tayong bumaba sa ganong antas kung saan tayo-tayo na lang yung gumagawa nga ng mga peking balita at tinatawanan na lang daw tayo sa international community. Bok. Ulat ni Reniel Pawid live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.